Yung mga katambay at good morning, 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 good day all mga katambay. So yun, happy na uli ko, masaya na uli ko. Dahil may dumating na blessing sa akin. Nga pala, ang oras ngayon at pecha ay 11:30 na ng umaga sa pecha na Thursday, July 17, 2025. So yun mga katambay. Salita pala ako ng salita, hindi pala naka-record. So yun, magsasaing ako. Usually na sinasaing ko ay 4 na gatang. So yun, ang ulam ko lang is, ano bang ulam ko? Itlog na maalat. So yun, tsaka noodles. Yun lang ang ulam ko. So yun, sain na ako. Huwag kayong mag-alala sa smartwatch ko. Waterproof. Hindi siya waterproof. Water resistant pala. Gawin ko na 4 na lang. And then pagtapos magsaing, luto na rin ako ng ulam ko. So yun, ako na naman mag-isa dito sa bahay, pero masaya ako. Hindi dahil sa ako lang mag-isa sa bahay. Although may blessing na dumating sa akin na so yun, konting tiyaga ko na lang dito at magtatrabaho na ako. Opo, tama po, narinig nyo. Nag-apply po ko ng trabaho. Pero yung sa trabaho ko na yon, napakagaang. So, pwede pa rin ako mag-vlog doon. So, yun, hantayin nyo na lang kung saan ako magtatrabaho. Hindi ko pa sasabihin ang linya ng trabaho ko. So, yun.
Okay. So, yun. At yun, nakapag ano na ako. And then, pupunasan ko na lang yung ilalim ng kaldero. Para hindi mabasa yung rice cooker. So, yun, magluto na ako ng aking ulam. So, wag na kaya, mag-ready na lang ako ng itlog. Wag na. Sabi ko pala sa previous vlog ko na hindi na ako masyado mag noodles. So yun. Yan. Ito itlog ang ulam ko. So, may ulam pa naman. So, yun, may ulam pa naman. Buti nakakita ko ng ulam, iinitin ko na lang. Buti. Buti laga tong itlog na to. Kung hindi, nako. Nangyari. So yun, kakainin ko na lang itong nahulog na itlog. And then, initin ko na tong ulam. Itong ulam na initin ko guys, ay tinolang manok. So yun, iinitin ko na siya. So yun. So yung plato ko at dun dito ko na babalatan yung itlog. Yung nahulog ko. Buti ka mo, laga siya, hindi siya hilaw. Kung hilaw siya, nako, nabasag ko na.
mainit na yung ulam, hindi pa luto yung kanin, kakasalag ko pa lang ng kanin. So yun mga katambay, hambang hinihintay ko maluto yung kanin at yung ulam is init na, patayin ko na siya. So yun, kwentuhan ko lang kayo na about sa pagtatampo ko sa aking nanay. So yun, nagtatampo ko hanggang ngayon sa nanay ko. 4 na araw na. Pang-4 na ngayon. Dahil nung unang araw, nagsasalita ko about sa ito kasi kung tao, hindi ko na to maalis-alis sa akin. Pag nag-aayos ako, naglilinis ako ng bahay, nagsasalita ako nun. Nag-ayos ako ng mga gamit, nagsasalita ako nun. Sabi pa naman sa akin ng nanay ko, reklamo daw ako ng reklamo. So, tinatampo ko yun. Dapat kahapon mawawala yung tampo ko na yun. Pero, may mas kinatampo ko pa. May sinabi nanay ko sa akin. Kung sabi niya sa akin, kung puro ka reklamo, lumayas ka rito. Maghanap ka na ng bahay mo. Ewan ko ba kung sa dami, parte lang ba yun ng dami ng iniisip niya or pinapaalis niya talaga ako. So, mahirap eh. So, doon ako nagtampo ng todo.
dumating sa punto na hindi ko na siya kinikibo. Pati yung kapatid kong bunso, nakisawsaw na rin sa gulo, hindi pagkakanawaan. Kumbaga, pinagkakaisahan ba ako? So, nagalit yung kapatid ko sa akin ng si bunso na walang dahilan. Yung sa mga maling akala nila, imbis na akong yung magalit, sila pa mas nagalit sa akin. So, pilit ko na lang na kinakalimutan yun. Pero pag ako mag-isa dito sa bahay, naaalala ko lang. Lalo na pag nakikita ko tong kung saan kami parte nagtalo. Dito sa dining table na to, ito ang saksi. Ang pagtatampo ko sa nanay ko. So yun, masakit dahil ganun nangyari, pero wala na ako magagawa dun sa part na yun. Masakit siya. Inisip ko na lang, akala siguro ng nanay ko, panareklamo ako. Pero hindi, nanenermon na ako sa dalawa kong kapatid. Lalo na dun sa bunso. So, hindi maiwasan sa isang panganay mag-sermon. Lalo na kung makalat yung sesermonan mo. Kung makalat siya sa bahay. So, yun, mahirap. Hanggang ngayon, nagtatampo pa rin ako. May nagsasabi sa akin na iwaglit ko na pagtatampo ko. Pero hindi ko maiwasan. Hindi ko talaga maiwasan. Lalo na pag naaalala ko yung nangyari. Ayoko naman sabihin sa pastor namin. Kasi nahihiya na rin ako. Sa dami-dami na nalaman niya sa amin. Sa dami-dami ng payo na inano niya sa akin. Sa pamilya ko. Nahihiya na rin ako. Kaya sinusubukan kong wag nang magsabi. Kasi, yun nga, alam kong pastor sila. Nakakaano sila. Pero, nandun ako sa point na nahihiya na ako. Magsabi. Kumbaga, sinasarili ko na lang problema. Minsan nga naiisip ko, pinanganak lang ba ako para magkaroon ng problema? Minsan yun naiisip ko pero hindi maganda eh. Kaya
napansin nyo sa previous vlogs ko, matamlay ako, na hindi ako energetic, dahil nga dun sa nangyari 4 days ago na. At pinagdadasal ko na lang sa Panginoon yung pangyayari na yon. Lalo na tumatak sa isip ko na pinapalayas ako ng aking nanay, sarili kong nanay. Yun ang tumatak talaga sa isip ko. For the first time ko narinig yun sa aking sariling nanay. For the first time. So hanggang ngayon, nagtatampo pa rin ako. Pinaparamdam ko talaga na hindi ko tanggap yung sinabi sa akin. So gabi-gabi, simula nung unang araw hanggang ngayon pang-apat na araw, gabi-gabi ako lumuluha. Hindi naman iyak na hagulgol. Ano lang, may naiyak lang. Kumbaga nilalabas ko lahat ng sama ng loob ko. So, yung mga katambay at meron nagsasabi sa akin na iba na kasi yung pader namin magkakapitbahay iisa lang. So naririnig din nila. So sabi sa akin, nagbibiro daw nanay ko. Maaari, oo, baka nagbibiro lang, pero alam nyo yun, pakiramdam ko, totoo, kasi tagos sa akin eh. Tsaka iba yung tono ng boses niya. Sa totoo lang. So, pinipilit kong kalimutan na yon. Kaya naganap ako ng ng trabaho, pagkakakitaan, para makalimutan na yon yung pangyayari na yon. At yun, hindi na ako magtampo. Pinipilit kong kalimutan. Nandyan yung bumalik ako sa bisyo ko, sigarilyo, para makalimutan. Pero ganun lang naman ako. Pagka naninigarilyo ko, may problema, kaya occasionally. Yung alak, inalis ko na talaga. Malungkot man, occasionally, inalis ko na talaga yung alak. So, yun, hanggang ngayon,
nalulungkot pa rin ako sa pangyayari. Pero yun, wala na rin ako magagawa. Marami rin problema nanay ko. So yun, niisip ko na lang na mabigat yung dinadala niya. Lalo na wala na siyang trabaho. Dito na siya sa bahay. Isa pa, stress pa siya. Kaya sa kabila ng lahat, pilit kong iniintindi ang sitwasyon. Pilit kong iniintindi. So, ayun. At change topic na. So, ayun, kumukulo na yung kanin, yung rice cooker. And then, mainit na yung ulam, yung sabaw. Yung ulam ko pala is tinolang manok. So, ayun. At nga pala, i-charge ko yung e-bike kasi lobat siya. Hindi naman lobat na lobat. Kumbaga lobat lang na na 1 bar. Yun. Hindi ko kasi pinapaabot ang 1 bar sagad yan. Kasi bago baterya baka mag-ano na naman . So yun, pagkaluto ng kanin, kakain na ako. And then, patapos ko kumain, magkokonting laba ako. Kasi marami na yung medyo marami na yung labahin ko. So, ayun. Hirap ng sitwasyon ko, lalo na panganay pa ako. May mild autism pa ako, kaya hindi ako makapagtrabaho ng 5 to 8 hours. Gusto ko kasi yun yung ma-challenge ako sa trabaho. Umaalis ako ng maaga, umuwi ko ng gabi. Doon ako na-challenge. So, nalulungkot ako sa ganun. At isa pa sa akin na kalungkot ko, dapat yung panganay ang magpo-provide sa mga kapatid niya. Pero hindi, baliktad . Yung mga nakakabata kong kapatid nagpo-provide sa akin. So, doon ako nalulungkot.
Dati nung wala pa ako sa church, nung wala pa ako sa Panginoon, nasa isip ko, inutil ba ako? Kasi hindi ako makapag-hanap buhay. Sideline lang. Oo, sideline. Pero, kung tipong sesweldo ka ng minimum quincenas, katapusan, hindi. Ngayon, pinaiisip ko yun, yung sinabi ko na yun, mali ito, mali. Dati kasi hindi pa ako nakakakilala sa Panginoon. Although nasa church na ako nun, nasa Catholic Church na ako nun, pero hindi talaga ako nagsisimba. Ano lang, ginagampanan ko lang tungkulin ko doon sa simbahan ng Katoliko. Ano kasi ko, dati ako kasi marshal, yung taga-ayos ang traffic, ang parking, sinusuway yung mga batang hamog sa paligid ng simbahan. Pag may nakabalagbag na motor sa sakyan, i-report sa office. So, yun pa. Yun ang gawain ko dati. Although hindi siya trabaho kasi volunteer ko yun. So, ayun, luto na yung kanin ko. Sakto, tapos na ako magkwento sa inyo ng hindi inaasahan na pangyayari. So, yun. At yun, sasandok na ako ng kanin ko. So, nawala na yung itlog na boiled egg. Kasi kinain ko. Magpatiuna na ako. Kasi gutom na ako. At wala akong almusal. Nagkape lang ako. So, ayun. Pagkakain na ako. Yan lang kakainin ko. Tinatakpan ko pala to mga katambay kasi may daga na nagbubukas ng takip ng kaldero. So ayun, tinakatakpan ko siya, pampagbigat lang pa. So yung mabuto na lang kinuha ko kasi yung kapatid ko, hindi ko kumuha ng mabuto yan. Hindi mahilig sa mabuto yan.
Yung may laman ng gusto niya. So, uuwi yung kapatid ko rito mamaya. So, yun. At magsasabaw ako ng so, yun. Tapos na ako kumuha ng kanin ulam. And then, kakain na ako. So yun, kakain na ako. At doon pala ako sa kabila kasi negro ako dito. So yun, at pagkain ko is tinolang manok. So yun, kain na ako mga katambay. At yun. Kanina nga, pagising ko, papaluha na naman ako. Dahil na doon sa pangyayari na yun. Pero sabi ko nga, pilit ko nang tinakalimutan. So mainit, haluin ko muna yung kanin. Yan. Napakainit.
Hindi na ako magpapatest kasi ayat langin. So, nandyan na yung aso ko. Maabang ng bibigay ko. Dalawa kasi aso ko dati. Yung isa dito sa loob ng bahay, yung isa nasa labas. Kaya namatay na yung nasa labas. So, ito na lang nasa loob. Matapang din naman itong nasa loob na aso ko.
So, yun kahapon. Tapos na pala ako kumain, ganun lang kain ko. So, yun kahapon na nga pala mga katambay. E then nag-church ako. Ay, hindi pa yun. Nung tanghali ng kahapon, nagmamaneo ko ng e-bike kasama ko, tatay ko. Nagtaka ko, bakit sumasakit yung likuran ng tenga ko? Humabde. Dito. So, nung una hindi ko pinansin. Tapos, paunti-unti siya nawawala. Pauwi na kami ng tatay ko niyan. Paunti-unti siyang nawala. So, ayun. Nag-church ako, wala na yung sakit. Pero nahihilo-hilo na ako nun. Kaya hindi ako masyado naka-active sa church. Hindi ako ganong aktibo. Dahil sakit nga ng ulo ko. So, yun. Kinagabihan, pag uwi ko, sakit ng ulo ko. Pinasok ko lang yung bag ko, yung e-bike. Sinara ko lang yung gate and then nahiga na ako. Pero, bumangon ako ng alas 10. Alas 9 kasi ko naka-uwi. So, alas 10 bangon ako. May nakatambak ang urungin dito sa likod. So, partida pag alis ko ng 6:30, nag-urong pa ako nun. Pero pag uwi ko, nakatambak ang urungin. So, napakamot na lang ako sa ulo. Although naintindihan ko busy sila sa mga trabaho nila. Pero pag may, sabi ko nga sa kanila, pag may free time lang sila, tulungan nila ako. But anyway, wag na natin pag-usapan yun. Yun nga, pagtapos ko mag-urong ng gabi, natulog na ako ng 10:30. 10:30 mag-11 na yun. Nakatulog ako. Kasi ako pa nag-check ng electricals dito sa bahay. Since maaga naman din umakyat yung mga kasama ko rito sa bahay. Ako nag-check ng ilaw, ang padlock ng gate, mga nakasaksak. Pinsinindi ko pa yung solar ko na dim light. So, ayun. At natulog na ako. Pero napaksakit na ng ulo ko nun. Sabi ng kapatid ko, lalaki, sumunod sa akin. Minamigraine ka lang. So ako, nasa isip ko na rin yun, minamigraine ako. Hanggang ngayon nga, medyo sumasakit pa rin ulo ko. Pero, pagka hindi pa rin humupat tong sakit ng ulo ko, kahit pasulpot-sulpot lang, magpapa-check up na talaga ako.
So, yun. At tapos na ako kumain and then uulungan ko na to. So, yun. So, uulungan ko na itong pinagkanan ko. Alisin ko muna yung relo ko. Although water resistant siya, hindi siya waterproof. Iniingatan ko pa rin siya kahit water resistant siya. Iniingatan ko pa rin siya. So, hindi ko ba alam kung saan ako lulugaw. So, yun. Buti na lang, may sinasandalan akong buti na lang, nasa sandalan ko ang Panginoon. Sa Kanya ko humingi ng advice. So, yun. Yun. So, inom na ako ng tubig. Pupunuan ko yung mga tubigan sa loob. So, yun. Nangingilo talaga ang ipin ko. So, ayun, maglalaba pa ako. Patapos na ito.
So yun, maglalaban na ako. Hindi muna ako magwawalis ng bahay kasi kakalinis ko lang. Sinadya ko talagang off cam ako maglinis. Titignan ko kung hindi. So yun. So, ayun mga katambay, at hindi ko na mapapakita sa inyo yung paglalaba ko. So, yun. Dito na rin ako magpapaalam. So, yun. So, yun mga katambay, ang oras natin ngayon is 12:35 na ng hapon. Dito na ako magpapaalam. Abang na lang sa next vlog, next upload. Ang petsa natin July 17, 2025, Thursday. So yun, just always keep safe. God bless, and then bye bye. Nga pala, Matthew 21 verse 22. Pray, believe, receive. So ayun mga katambay.